ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. June 4, 2022, dalawang magpinsang Chinoy o Filipino-Chinese ang dinukot sa Tondo, Maynila. Yung dalawang magpinsan, on the way sila sa isang customer nila. Galing sila sa isang customer nila nung nakidnap sila, no? Ayon sa Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o PNP-AKG, mula Maynila ay dinala ang dalawang biktima sa isang liblib na lugar sa Laguna. Talaga shock na shock kami nung nakidnap yung dalawang magpinsan na batang-bata pa, no? Businessman. 100 milyong piso raw ang hiningi ng kidnappers kapalit ng kalayaan ng magpinsan. Ang pamilya ng mga biktima umaray sa laki ng halaga. Matapos ang mahigit 10 araw, June 15, 2022, matagumpay na na-rescue ng PNP-AKG ang dalawang kidnap victim, pero ang mga suspect mabilis na nakatakas. They were rescued actually sa tulong ng mga kapulisan natin sa local and with our anti-kidnapping group. Naging joint effort to Pero bago pa makapuslit, naplakakan ng mga pulis ang getaway vehicle ng mga kidnapper. Sa bayan ng Pililla sa Rizal, nagkaengkwentro ang mga pulis at ang grupo ng mga kidnapper. And the part of the group, yung Kidnap for Ransom group, sa Madriaga group, dalawa ang namatay sa kanila. Sa kasamaang palad ay namatay sa engkwentro ang isa sa mga miyembro ng PNP-AKG na si Patrolman Joshua Lingayo. Siyempre, siya nga may sangain na narigat, nasakit, natanggapin, nga natay di anak ko. Sa investigasyon ng PNP, lumalabas na ang mga nasawi ay miyembro ng isang notorious na sindikato, ang Madriaga Kidnap for Ransom Group. Ang leader ng grupo, kinilalang si Ramil Madriaga. Paano nyo ika-classify ito, sir? Well, they are notorious. In fact, yung pag tingnan mo yung history nila, they already served their yung previous actions nila, criminal acts nila. And then again, bumalik sila. So, talagang notorious. Ayon sa nakalap naming resibo, taong 1996 nang makasuhan si Ramil Madriaga dahil sa pagdukot sa isang Chinese businessman. April 30, 1997, guilty ang naging hatol ng Pasig City Regional Trial Court sa 3 akusado para sa kasong kidnapping for ransom at ang hatol, death penalty. Pero taong 2003, pinawalang sala sila ng Korte Suprema. Mula noon, business as usual daw ang grupo. Saan ho nakabase ang operasyon nito, Chief PNP, sir? Based on our intelligence report, lumalabas po, nakakarating pa sila sa Pangasinan and Region 3, 4A, and 4B, and also in NCR. Kabilang nga sa naging biktima nila ang magpinsang Filipino-Chinese na na-rescue sa Laguna. Kaugnay nito, sinampahan ng kasong kidnapping sina Ramil Madriaga, Ronald Alivio, Jaime Patano, Ervin Bernados at Richard Babagay. Ayon pa sa PNP, plano na naman daw mambiktima ng grupo. Yeah, that's what we are getting. Kaya talagang hindi natin nilubayan. Pag hindi namin tututukan to, marami at marami pang magiging biktima. Kaya bago pa man makapag-regroup sa bisa ng warrant of arrest nitong July 13, 2023, tinunton ng PNP-AKG ang hideout ng mga Madriaga. Nang makarating sa Rizal, hindi na sila nakapalag. Isa-isa ng inaresto ng PNP-AKG ang 5 suspect na sina Ramil Madriaga, Ronald Alivio, Jaime Patano, Ervin Bernados at Richard Babagay. Habang pinoproseso sila sa opisina ng PNP, si Madriaga biglang hinimatay. Susunod! Para masigurong hindi na muling makakapag-operate, isang search warrant ang in-apply ng PNP-AKG at Laguna Police Provincial Office sa isang farm na pagmamay-ari di umano ng mga Madriaga. Dahil sa loob daw ng farm, ang mga nakatanim, sari-saring armas. Ang sama ng loob ni Rudilin, may isa pa palang hugot. Ang ex niya kasing si Charlon, hindi raw sumusunod sa napagkasundo ang sustento. Kung saan-saan sila pumupunta ng babae niya. May trabaho ako, oo, pero yung tipong ako lang yung nag-aalaga, ako lang yung nag-aasikaso ng anak ko. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.